mga kapuso, kikilatisin nyo po mabuti yung bibilin ninyong karne lalo na ngayong Kapaskuhan at dapat alerto rin kayo laban sa botya. At hindi lang po sa botya, maging sa tinatawag na frozen meat na mali ang paraan ng pagkakaimbak gaya ng nabisto ng National Meat Inspection Service o NMIS sa ilang palengke. Nakatutok si Jay Sabalde. Sinuyod ng mga taga-NMIS ang mga tindahan ng karne sa Super Palengke sa La Huerta, Parañaque kanina madaling araw. Kasama ang tauhan ng Parañaque Veterinary Health Office. Inisa-isa ang mga nagbebenta ng karneng baboy, manok at baka. Wala naman nakitang botya, pero may nawarningan dahil sa maling pag-handle ng karne. We are in the process of creating the local ordinance for the city. Ngayon, more on info campaign kami sa lalo ngayon, magpapasko, dumadami yung mga incidents na ng botya, ng mga hot meat, kasi tumataas yung demand natin sa karne. Tinuo mo na, kailangan situate na mauubos yan and hindi na pwedeng ibalik pa ulit sa freezer para patigasin ulit, para itindanan mo ulit kinabukasan. Paglipat naman sa palengke ng Lower Bicutan sa Taguig, dito nila nasamsam ang 100 kilo ng mishandled frozen meat. May 100 kilo ng umunay buffalo meat na 180 pesos per kilo at 28 kilos ng pork na 150 pesos per kilo. Yung natural juices ng mga meat natin keeps on dripping, no? Nauubos yan. So ang tendency, pag naubos yan, ang shelf life niyan nababawasan. So microorganism will thrive faster. Ang pamilihang lungsod ng Muntinlupa ang pangatlong binisita ng grupo. Wala naman din silang nakitang botya o napo ng mishandling ng meat sa pamilihan. Babala ng NMIS, sa ilalim ng Republic Act 10536, ang mahuhuling nagbebenta ng double dead meat o botya ay maaaring makulong ng hanggang 12 taon at magbulta ng 1 milyong piso. Mas lalo pa raw paigtingin ng NMIS ang kanilang inspeksyon lalo na't magpapasko. Jay Sabale, nakatutok 24 oras.